Okay guys, gagawa ko na siya pang video. Okay. Ano bang mga kailangan natin sa solar? Bukod dun sa actual test natin, no? Bukod sa actual test natin ng solar, ano pa ba ang basic or basic fundamentals ng kailangan natin sa solar? Bakit kailangan natin ng solar power or solar setup na energy? Bakit ba? Okay? Tapos ano bang kailangan gamiting panel? Kasi marami guys, maraming panel. May 12 volts, 24, 38, may mga ganyan. Iba-iba. Okay, nagdi-difference sa volts pati sa wattage. Ngayon, dahil ako magsiset ako ng magsiset ako ng solar ko dito sa bahay, sa kwarto kong gagamitin. Okay? Ang tanong na naririnig ko is yung ano bang gagamitin na panel, 12 volts or 24 volts. Okay? Guys, when it comes sa panel, mas maganda kung 24 volts. Okay? Kaya kung gagawa ka ng solar setup mo, ano mo na kagad ng 24 volts. Bakit 24 volts? Kasi mas malakas ang harvest ng 24 volts kaysa sa 24 volts. Okay? So ang kailangan mo lang doon 24 volts panel plus yung solar charge controller mo is pwede siya ng 12 or 24 volts din. Okay? Yan ang kailangan mo. Ngayon, sa solar charge controller, ano bang kailangan? Dalawang klase ang maraming klase actually, pero yung basic kasi kung off-grid, no? Off-grid tayo muna, off-grid. Kasi may hybrid, may on-grid. Okay? Ang off-grid, gagana siya. Pagka walang kuryente, gagana siya. Okay? Stand-alone, parang ganon. Ngayon, ang hybrid naman is pwede siyang off-grid, pwede siyang on-grid. Hybrid, kumbaga sabay. Okay? Ang on-grid naman is parang habang tumatakbo si kuryente mo, sumasabay siya, parang tumutulong siya sa pag-produce ng kuryente sa loob ng bahay mo. So, parang makakatipid ka rin in a way. Iyan ang on-grid. Tapos hybrid is combination ng dalawa, off-grid, on-grid. Combination yun. So, off-grid muna tayo. Yung mga gagamitin yan, halimbawa 24 volts panel, tapos gagamitin mo sa solar charge controller is dalawa kasi klase. Sa off-grid, yung MPPT tsaka PWM, yung pulse width module yung isa, PWM, mas modular naman yung isa na MPPT. So, magkaiba sila ng presyo. Halos ang pinagkaiba lang nila, yung MPPT is mas malakas din mag-harvest. So, pero medyo may presyo. Hindi naman malaking agwat. Siguro may 200 pesos difference sila, no? Kung sa dating sa generic na brand type. So, kung gagawa ka ng solar setup, pre-recommend ko 24 volts na panel tapos MPPT na solar charge controller. Sa baterya, dahil nga mayroon ka solar charge controller, pwede kang gamit ang normal na 12 volts. Si SCC na si solar charge controller na ang bahala magbaba ng voltahe papunta sa 12 volts mo. Okay? Pwede ka rin gumamit ng 24 volts pero kailangan mo ng mga buck converter, so madaming module kapag gagamit. Parang gagamit ka pa isang module na ganito para i-convert yung 12 volts, papataasin niya to 24 volts. Okay? Ano eh. So, for beginners lang tayo.
Huwag natin gawin masyadong komplikado yung pag-setup. Okay? Ngayon, ano pang mga kailangan natin? Guys, ito. Ito. LBD, guys. LBD, low voltage disconnect. Ang ginagawa nito, guys, pwede kang mag-set ng battery capacity kung kailan siya magdi-disconnect. So, pag nag-disconnect siya, hindi nagagana si inverter. Okay? Mawala ng supply si inverter. Tapos, pwede rin siya, masiset mo rin siya kung kailan siya magre-reconnect kasi siyempre si si baterya natin nakadikit kay solar panel, magcha-charge siya. So, kailan siya mag-trigger para mag-on ulit. Dito yon, ito yung controller na yon. Okay? Ngayon, ito naman yung isa pang relay. Relay. 100 ampere, 12 volts. Ito yung pagka na-detect niya na yung voltage na sinet natin dito, i-disconnect niya to. Ayan o guys, nakita niyo yung ano, parang drawing niya, yung pinaka-diagram. I-disconnect niya yung connection nito from battery papunta sa inverter. Kaya dalawa yan. Isa battery papuntang inverter. So puputulin niya ngayon yung connection nitong dalawa. So mawala ng supply si inverter. Ito yung pinaka input niya galing dito. Okay, input nito is ito, input, output papunta dito sa input naman ito. Tapos kontrolado ng baterya. Okay. Yan yung mga basic components. Siyempre, ito, socket. Tapos lalagyan ko siya ng fuse. Ayan, fuse. Lalagyan ko siya ng fuse dito. Actually, matagal ko ng setup to eh. Ayan, para nakaganyan. Lalagyan ko ng fuse para protection lang din. Okay, yan ang mga gagamit natin. Siyempre, inverter natin. Sama-sama na yan dyan. Plus, yung solar charge controller. Okay. Ngayon, itetest natin to. Itong relay, tsaka itong LBD. Para makita nyo yung paano siya nag-work. Okay. Gagamitin natin itong variable power supply ko. Ito, nandito sa may ko. Papakita ko sa inyo guys. Test natin to. Okay. Okay guys, kinonect ko na yung natin, LBD natin. Nilagyan ko na siya ng wire, sinuplayan ko siya ng variable power supply para sa 12 volts kasi hindi ko pa siya kinoconnect sa baterya. So ito muna yung magiging source natin ng power. Okay? Ngayon 12.7 siya, 12.6 doon. Okay, ngayon hold ko tong left button na to, no. Hanggang sa mag-blink siya. Ayan. Ayan, nagbi-blink na siya. Pwede natin minus. Okay. Halimbawa, ang disconnect natin is 12 volts. Okay, 12 volts ang disconnect natin. Ayan. So, ibig sabihin nun, pag yung baterya natin, yan o, halimbawa, yan, source natin yan, bumaba ng 12 volts yan, madi-disconnect siya. Okay? Madi-disconnect siya. So, ngayon magre-reconnect siya pag halimbawa, lagyan natin ng .11 natin. normal na karga ng baterya is sabi natin 13. Alam mo, 13. So kung 12 plus 1. Okay, 12 plus 1.
Yan. Matibay mo ng 1.2, 3.2. Okay? Ulitin natin. One point two. .7 siya ngayon. Kino-correct ko lang muna siya guys ha. Yan, kasi 12.7 doon. Lagi ko rin siya 12.7 dito. Okay. Halimbawa 12 ang disconnect niya guys. Okay. Yan. 12 ang disconnect niya plus 1.2, 3.2. Magre-reconnect siya. Okay? Tingnan natin guys. Ko-connect ko ngayon dito guys. Patayin ko muna itong power supply natin. Okay, patayin na yung power supply natin. Ko-connect ko siya rin sa relay. Ito. Ngayon check natin muna yung relay guys. Kung open ba siya o hindi. Ayan ha. Ayan, wala siyang connection guys ha. Walang connection. Dapat may connection. Normally close. Ganyan. Ito open to ngayon. Open wala. Para pan-supply kasi. Gagawin ko guys, ipiting ko na lang yung ano ko rito. Naka-continuity lang naman tayo eh. Guys, connected na yung relay natin, no? Dito sa relay natin, dito sa may input natin ng LVD, guys. Input no, yan, in V in, voltage out. Sa voltage in, guys, kailangan ng polarity. Okay? Polarity. Pero pag doon sa V out, walang polarity yan, guys. Kahit bali-voltage dyan kasi relay yan. Fitting ko lang guys itong ano. Guys, kukunik ko lang guys ha. Okay guys. Tinetest ko yung itong LVD nya guys. May diferensya to. Pero gumagana yung relay nya. Itong relay gumagana. Ipapakita ko sa inyo. Okay guys. Susuplayan ko yung ano. Ganun pa rin. Ito yung power supply natin. Ito yung relay natin. So susuplayan ko to ng 12 volts. Ito guys. Makikita nyo naman siguro. Dapat pag sinuplayan ko to, tutunog. Okay, tutunog itong tester natin para mag-continuity siya. Ibig sabihin, nagko-contact yung relay. Okay, ito na. Testing ko na ha. Okay, kita nyo? Okay. Okay. Yung relay natin, buhay. Pero yung LVD natin, wala. Kasi kung makikita nyo guys, susuplayan ko to ha. Kita ko sa inyo. Magaling ko to. Susuplayan ko ng power. Okay, negative. Itong negative natin. Okay, ito yung positive natin guys. Susuplayan ko, positive lang.
nyo naman yan, no? Tester rin natin guys sa DC. Ito lahat. Okay, on ko na yung power supply natin. Yan yung napansin ko kanina eh. Nasabi ko may percentage na mababa, di ba? Pero makikita nyo rito 11.3. Okay? Doon 12.4. Pero pag tinesting ko rito guys sa yan o, saktong-sakto guys o. 12.4. Yan o. Diba? Kinakapatayin ko ako. 12.4. 12.4 din dito. Okay, pero ang inano niya rito 11.3. Oh. Yan, 11.3, 12.4 sa power supply natin, sa tester natin. Sa tester natin is diba, maluwag yung cable ko. Okay, may mali. Okay, yan na. Kita nyo, pantay sila pareho. Tapos pag tinek ko yung output nya, checkin ko yung output nya, walang output. Okay, yan. So defective yung LVD natin. So kailangan natin i-replace yan para magawa natin yung pinaka-project natin. Pero tutuloy pa rin natin yung project natin. Kahit hindi muna to. Kasi ito naman ano lang naman to, for safety purposes lang ng baterya natin. Pero for demonstration purposes, walang problema. Kahit wala to, kahit walang relay, okay lang yan, gagana yan. Okay? Okay guys, nandito ako sa kwarto. Okay, yan yung mga collection ko pala. Mga coins, iba-ibang coins. Okay? Ito guys, yung TV na to is 50 watts. Sa saan? Nakikita. Ito ba dyan? 50 watts to guys. Yan guys, 50 watts no? Kita nyo? 50 watts. Itong electric pan na to guys, 50 watts din to. Okay. Patayin ko muna guys yung TV, no? Okay, patayin ko yung TV. 50 watts din to. Itong electric pan na to. So, ito yung saksakan ng electric pan. Okay. Tapos ito yung saksakan ng TV. Saksakan. Okay, click. Wait lang. Pakikli naman. Anyway, dito ko sila isasaksak. Okay, siset ko muna guys. Wait lang. Okay, nakasaksak na guys yung TV. Yan ito yung electric pan. Ito yung normal na ginagamit yung extension. Ito may mga ilaw, ito wala pa to. Ito yan. Ito yung dulo nyan. Ngayon sasaksak ko siya rito sa watt meter. Ito 50 watts. TV 50 watts din to. Saksak natin. Yan. Ngayon, nakaset yung inverter natin, 2000 watts na inverter natin. Tapos yung baterya ng motor. Okay, for demonstration purposes lang naman to. Titignan ko lang kung mapapaandar natin yung TV, tsaka siyempre nga 9 amp hour lang to. So kung 50 watts yan, 100 watts
divided by 12 volts, etc. Tsaka natin kumputin yan. Okay? Sasaksak ko na to guys. So. Ay. Okay? Yan na. On natin guys. Makikita nyo naman yung ilaw dito sa indication. Okay? Kasi natin yung hindi nakakagat. Hindi nakakagat yung On natin. Yes, mandar na. May watt meter tayo dito. May standby mode na rin yung TV. So on ko. Ito kasi may problema tong TV ko na to eh. Tagal talaga mag-on ito eh. Standby mode. Kumakain na siya ng 1.5 watts. Okay, mababa pa. Yan guys, nag-on na. Okay. Tingnan natin yung kinakain niya ng wattage. 33.4 watts. Ito yung TV. Okay, gamit lang yung baterya ng motor. Yan. Natin yan. Hindi ko alam gang for demonstration purposes lang naman to. So hindi ko alam kung ilang oras siya matatagal. Hindi ko alam. 36.8 ang kinakain niya. Okay. YouTube natin, no. May fault siya. Okay? So papatayin ko. Baka hindi kaya yung TV. Either hindi kaya yung TV dahil nga luma tong baterya. Okay? Ulitin natin. Tingnan natin yung standby doon. Yan guys, ando doon yung standby niya. 3.3 watts. So tingin ko hindi kaya ng baterya. Ay na itong baterya na to kasi defective na to. So hindi ko na kasi baka masira yung TV, no? Wala tayong protection kasi magpa-fluctuate yung kuryente. Okay? Hayaan mo muna siya dyan naka-standby. Ang gagamitin natin naman yung ventilador. Okay, 1.2 watts. Ito. Yan guys, mahina oh. Faulty din oh. Tingin ko hindi kaya ng baterya. Tingnan natin sa 1, 2, 3 1. Wala. Hindi kaya ng baterya. Okay? Wait lang. Okay guys. Kinabit ko yung malaki. Yung nakapag-heater tayo ng isang araw, no? Pero ito rin, defective na rin to. Kung kita nyo, bulky na din to. Okay, pero for demo purposes nga lang tayo eh. So, kung na-pander niya yung heater, 850 watts. Ito, 50 watts. Ito, 50 watts. 150 watts. 100 watts lang. Kaya niya yan. Wala. Ayaw nyo. Yan. Natin. Wala din. Wala. Wala din guys. Mga defective kasi itong mga baterya na to eh. Ito.
Ayan guys. Loose connection dito. Ayan, nag-standby ulit yung TV. 3.6 watts. Natin guys kung magawa ng TV. Ayan guys, nag-on yung TV. Tingin ko kaya niya panda rin kasi medyo malakas to ng konti. Pero mga ganito kasing battery guys, pwede siya sa solar. Pero hindi talaga yan hindi talaga yan pang matagalan na gamit kasi pang cranking to Pang cranking ng kotse. Pero sabihin natin storage capacity, hindi siya ganun. Kaya panda natin muna yung TV natin. Ayan. Ayan natin. Ayan, so yung kinakain niya ngayon is 36.7 watts. Ito ano lang pagay natin. Okay. Yan guys. 36.1. Okay. Tingnan natin kung sasabay niya electric fan gamit to. Okay. Yan guys. Okay, gumagana. Gamit lang yung inverter natin. Ngayon tingnan natin yung kinakain niya. 80 watts. Okay, round up na natin 80 watts. Yan guys. So kung meron tayong magandang battery, guys, okay na okay itong setup na ganito. Kasi itong bala kong i-solar muna. Siyempre, kailangan ng baterya. Pero ito lang patatakbuhin ko. Electric fan, TV, tsaka yung itong charging. Itong mga charge, mga cellphone. Yung ilaw kasi, gagawa ko ng ibang connection yan na solar din. Pero hindi dito. Tsaka yung aircon, sa iba ko ilalagay yan. Sa iba. Okay? Pero, hindi ko alam. Pag nagawa ko yung solar dito, baka isama ko itong aircon, depende. Okay? So, ayan o. May idea na kayo guys o. So gagawin ko yung solar ko. Lalagyan ko siya ng panel. Itong baterya na to. Otherwise makabili ko ng bagong baterya. Yung at least 100 amp hour. Gagamitin natin daily. Okay? Ayan yung setup. Okay, so off ko na yung TV. Tingnan nyo yung wattage nya. Okay, tingnan yung wattage niya, papatayin ko yung TV. Bababa. Ayan guys, naging 49 na lang. Okay, papatayin ko din yung electric fan. Okay. Naging 1.4 na lang siya. Okay, patayin ko na siya. Yan, patayin na lahat. Gutin ko na. For demo purposes lang naman din to. Okay. At least nakita natin kung anong kayang gawin ng inverter, ng solar, etc. kung magkakaroon ka ng setup. Ngayon, balik tayo sa tanong ko kanina. Bakit ba kailangan natin ng solar energy?
Yung ganun setup na to. Siyempre, isang dahilan para makatipid tayo sa kuryente. Isa na yon. Siyempre. Kasi, sino ba nang may ayaw nga? Free energy, di ba? Bigat ng baterya. Free energy, sino may ayaw nun? Lahat may gusto nun. Okay, pero isa pang sa dahilan bakit ako, personally ako, bakit gusto kong magkaroon ng solar setup kahit sa kwarto lang. Okay, sa kwarto lang namin dito. Kasi pag nag-brown out, yan, brown out. So, pwede ka pa rin manood ng TV, may internet ka pa rin, may electric pan ka pa rin, may ilaw ka pa rin. Okay? And aside doon, pinaka main reason is, guys, mag-search kayo. Hindi ko alam yung exact date eh. Nakalimutan ko eh. By 2027 guys, kung alam nyo yung Malampaya gas field natin, yung Malampaya oil rig natin, ganun, di ba? By 2027 or 2028, depleted na yun, guys. Depleted na yun. So, anong ibig sabihin pag depleted na siya? Iyon na nagsusupply sa atin ng oil, ng gas, para makapag-produce ng kuryente. Ngayon, kung depleted na yung Malampaya, ano na yun, gas field na yun. Ano to, guys, world news to sa Pilipinas. I-search nyo. Sinabi na doon sa balita, ano na yun, na by 2027, kakapusin daw, wag naman sana, pero kakapusin daw ng kuryente ang Pilipinas, magkakaroon ng crisis sa kuryente. Kasi nga wala na magsusupply. Unless maaprobahan yung mga ginagawa ngayon na nuclear power plant, mga ganon, etc. Pero, wag natin muna, isipin natin muna ito isa. By 2027 or 2028, magkakaroon ng electricity crisis dito sa Pilipinas. Yun ang sinabi. Dahil madideplete na yung oil rig natin. So, 2025 pa lang ngayon, pinagandaan ko na siya unti-unti. Okay? Gusto ko lang maging optimistic, maging practical. Kasi, kumbaga, reality check na to, no? Pag nangyari yun, tsaka tayo maggawa ng mga ganyan setup. And by that time, pagka nangyari yun, magmamahal lahat ng pyesa ng solar. Kasi in needs. Okay? Yun ang pinaka main purpose ko. Bakit ako naggagawa ng solar? Kahit itong sa kwarto lang, at least hindi ko man siya mabuo. Pero target ko yun, may 2 years pa naman. At least itong kwarto, matapos ko siya. May ilaw, etc. May electric fan, may TV, may internet. Good na ako dun. Diba? Napakalaking bagay na yun sa akin. Kasi gagawin ko din yun sa may sala para sa internet, pati sa ilaw. Kasi kukunik ko lahat ng ilaw. Buong ilaw ng bahay, nasa solar lang. Yun ang gagawin ko. So, kung may time kayo, or may pera kayo, or mag-iipon kayo, mag-invest kayo sa solar. Okay? Hindi ako to the point na gagawa ng mamahaling solar setup. Ako is mabuhay ko lang electric fan, mabuhay ko lang TV, mabuhay ko internet, tsaka ilaw, etc. na ganito. Good na ako. Makapag-charge yung cellphone. Good. Okay? So, abangan nyo yung ginagawa kong solar setup na tipid lang. Na makakatipid lang tayo. Tapos, i-share ko sa inyo kung magkano na gastos, etc.
Okay, so hanggang dito na lang. Na-testing natin yung TV, gumagana kahit yung lead acid battery lang ng kotse. Kaso yun nga, ang tanong na lang doon is hindi ko alam hanggang kailan, hanggang ilang oras siya. Di ba? Yun lang ang tanong doon. Pero kung meron ka talagang dedicated battery for solar na lithium ion or LiFePO4 na baterya at least 100 amp hour, I think okay na yan. Para dito sa TV, ilaw, electric fan, tapos magcha-charge naman siya kinabukasan, etc. Okay? Yun ang mga kailangan tandaan ninyo. Pati sa pagbili ng solar panel, pagbili ng solar charge controller. Sinabi ko na dito lahat. Antayin nyo na lang yung pinaka-setup ko, ipapakita ko sa inyo. Tapos i-demo natin, lalagyan ko solar sa taas, panda rin natin, TV, electric fan, magdamag, tignan natin kung anong mangyayari. Okay? Kasi gusto ko rin malaman sa akin. Personally, kailangan kong makita hanggang ilang oras siya tatakbo. So, hindi ko dadayain yung video. Wala. Talagang i-burn test ko siya. Okay? Kaso defective yung nabili natin na LBD. Ayokong masira yung baterya. Kung bibili man ako, ayokong masira yung baterya. Kasi malo-low voltage yun eh. Kaya kailangan harvest niya. Ang problema kasi, sa gabi wala namang mag-harvest dahil wala namang liwanag. Diba? So, yung storage mo from morning, yung gagamitin siya from morning hanggang kinabukasan ng morning para mag-harvest ulit, hindi ko alam kung ilang storage kailangan. Battery capacity at depende. Okay, siguro magmamat tayo, magko-computation tayo para malaman natin. Okay, siguro pag nagawa ko yung solar setup ko, magko-compute tayo. Okay, ganito na lang. Sana may natutunan kayo at sana may na-share ako at na knowledge. Like, share, and subscribe. Okay? Peace out.